you. Ang journalist at dating PCO secretary na si Rigoberto Tiglao ay may mga information din na isiniwalat sa publiko, dahil ang ilang kandidato daw ng alyansa ay pinaatras na ng kanilang pamilya bago pa maubos ang kanilang pera. Ang ilan naman ay humihingi na daw ng donasyon sa mga oligarch para umabot sa halalan ang kanilang budget. BM's senatorial bets are panicking, with donations from tycoons dwindling to a trickle. BM and Romualdez, no money na raw as 70% of ayudas etc. already released but their ratings are still going down. Sa Pulse Asia latest survey conducted on March 23 to 29, 2025. VP Sara leads the highest trust rating with 61% and approval rating with 59% among top government officials. Tinik talaga si VP Sara sa lalamunan ni BBM at tambalos-los kaya gusto nilang ma-impeach siya. Kung makikita kahit pagsamahin pa ang ratings ni BBM at tambalos-los kontra kay VP ay di hamak na mas mataas pa rin ang ating Inday. Tapos ang matikas na tagapagtanggol ni VP ISD na si Marcoleta ay papasok na rin sa Magic 12 sa napakalaking puntos na pagtaas. Gaya ng nakasaad sa larawan, sa pinakabagong Pulse Asia Senatorial Survey para sa Marso 2025, nakakuha siya ng 74 awareness at 28.3 na voting intent, ang rankang 12 to 18. Let us compare the statistics from January and February. Gayunpaman, ang mga kandidato ng alyansa ay bumababa na ngayon ang kanilang mga numero sa mga survey mula sa araw na plano ng administrasyong ito na i-impeach si VP Inday Sara Duterte mula noong araw na pumirma ang 215 na mambabatas, hanggang sa kamakailang kontrobersyal na iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Roddy Duterte. Ano ang punto? Hindi sumasang-ayon ang mga tao na i-impeach si VP Sara. Hindi sumasang-ayon ang mga tao na dalhin si PRRD sa The Hague. Ano ang alam ng mga tao? Kadante ay may parehong testamento ng mga tao. Alam nilang malakas siya. Alam nilang kaya niyang ipagtanggol ang rule of law dito sa ating bansa. Kaya naman, sa lahat ng kandidato, ayon sa panayam noong April 11 ni Carmina Constantino sa ANC Dateline Philippines kay G. Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia Research Inc. Si Congressman Marcoleta ang may pinakamataas na pagtaas sa lahat ng kandidato. Sabi niya, in the case of Representative Marcoleta, I think its 12% points increase is the highest increase that we saw from the February survey. Inaasahan na sa susunod o huling survey na ilalabas bago ang halalan, tiyak na makakamit ni Kadante ang top 12. Ang mas nakakatuwa ay hindi pa sumasali sa mga political survey ang mga miyembro ng INC. Ibig sabihin kung si Marcoleta ay mabilis na tumataas sa mga resulta ng survey kamakailan sa mga probable winners o nasa top 12, retorika, what more sa actual election kung iboboto siya ng INC. Tingnan nating mabuti ang mga susunod na kaganapan. Anyway, dahil ang mga kandidato ng alyansa ay nilalamon na ng PDP laban, heto ang mga loyalista ngayon na nawagan sa mga kakampings at loyalista na mag-join force na at suportahan si Kiko Bam instead na si Abalos. Ayon kasi sa post na ito ni Antonio Contreras ay, Marcos loyalists will have to now rethink if it is better to trade voting for Bam and Kiko instead of for Tolentino and Abalos to prevent pro-Duterte candidates Villar, Aimee and even Marcoleta from winning. Ang pahayag ni Contreras ay binigyan naman ng sagot ni Piskal Cañete dahil aniya ay, Lagluggers si Ben-Hur, pasok Pinklowers, told you. Ang journalist at dating PCO secretary na si Rigoberto Tiglao ay may mga information din na isiniwalat sa publiko, dahil ang ilang kandidato daw ng alyansa ay pinaatras na ng kanilang pamilya bago pa maubos ang kanilang pera. Ang ilan naman ay humihingi na daw ng donasyon sa mga oligarch para umabot sa halalan ang kanilang budget. BM's senatorial bets are panicking, with donations from tycoons dwindling to a trickle. BM and Romualdez, no money na raw as 70% of ayudas etc. already released but their ratings are still going down. Families of BM's senatorial candidates begging them to withdraw, at mauubos lang daw pera nila. BM's senatorial candidates, local leaders no longer campaigning or defecting to Duterte, their funding daw has stopped.
Trump inadvertently helping Duterte tycoons who had supported BM, saying now they have to save their money and can't afford funding his candidates. Ayon naman kay Maui Spencer ay blind item, sino-sino itong mga senatorial candidates ni WM na pinaa-atras na ng pamilya sa pagtakbo dahil mamumulubi lang sa gastos at baka matalo lang. Samantala, ang well-known influencer na si Lady Jessie ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. So guys, basahin natin tong comment na to. Ang problema, ma'am, PDP nga, binoto, dadayain naman. Alam nyo, kahit anong daya gagawin nila, kung sobrang landslide ang boto ng PDP, ang boto ng Team Duterte, hindi talaga yan mananalo ang daya nila. Kasi pag sobra-sobrang numero ang ibibigay natin sa Team Duterte, ang ibibigay natin sa PDP laban. Kaya nga guys, huwag natin sabihin na ayoko nang bumoto kasi madadaya lang naman. Madadaya talaga tayo pag alam nyo yung boto natin, yung tamang-tama lang. Yung sabihin natin yung tamang-tama lang talaga na oo, nakakalamang nga yung PDP. Sabihin natin nakakalamang yung PDP gisa doon sa Team Marcos. Nakakalamang yung Team Duterte. Pero kung tamang-tama lang yung lamang, malamang talaga ayun na nga, madadaya talaga. Pero kung sobra-sobra yung numerong ibibigay natin sa PDP laban, hindi talaga yan kayang dayain. Kahit pa anong daya ang gagawin nila guys, sa Bisaya pa, dili mo lampos ang ilang daya. Kay grabe yung numerong ibibigay natin sa PDP laban. Pag landslide talaga guys, sabi ko pag landslide ang ibibigay nating numero sa PDP laban sa Team Duterte, hindi kayang dayain. Kahit anong pilit nilang ibaba ang PDP laban, dayain, hindi kaya pag sobra yung kung umaapaw ang numero natin. Kung umaapaw, kung landslide, hindi talaga yan pwede madaya talaga. Hindi talaga yan pwede madaya. Hindi sila mo lampos sa ilang tumong nga mandaya. Dili mo lampos sa Bisaya pa. Hindi magiging successful ang daya nila. Yan ang isipin ninyo. Yan ang intindihin ninyo. Dili mo lampos. Hindi maging successful yung daya nila. Kasi kung tutuusin si FPRRD dati, nadaya naman siya eh. Pero bakit? Naging successful ba yung daya ng naging successful ba ang daya ng kalaban? Hindi. Kasi landslide si FPRRD. Sobrang umaapaw yung numerong binibigay natin sa kanya. Kaya dinadaya man siya ng kalaban pero hindi naging successful yung daya. Kasi kahit anong daya, kahit pababain nila sa Duterte, kahit pinababa nila yung numero sa boto, hindi kaya kasi umaapaw yung boto. Kasi kung walang daya yun, hindi lang yun ang makukuha ni FPRRD na boto. Sobrang-sobra. Kung walang daya yun. May daya nung time na yun, pero hindi nga naging successful. Hindi naging successful kasi nga umaapaw yung boto natin kay FPRRD. Kaya yun din ang gagawin natin ngayon sa botohan ng PDP laban, sa botohan ng Team Duterte, sa botohan dito sa Davao, lalo yung mga Davaoenos, talagang sabihin natin may mga daya daw mangyayari kasi may mga nakikitang paraphernalia. Pero guys, huwag kayong padadala doon. Lalabas tayo at boboto tayo. Kasi hindi talaga pwedeng madaya. Hindi talaga sila maging successful. Hindi magiging successful yung daya nila. Pag umaapaw yung numero natin, intindihin nyo. Hindi maging successful
ang daya pag umaapaw yung numero natin. Dapat landslide ang boto ng PDP Laban, straight. Dapat landslide. Yung Team Duterte natin, landslide. Landslide ang boto ng pagiging mayor ni FPRRD sa Davao. Landslide ang maging boto ng ating Vice Mayor na si Baste. Landslide ang boto ng ating maging congressman na si Pulong. At yung iba pang Team Duterte, lalo na sa PDP Laban. Vote straight, PDP Laban, guys. Vote straight. Diba? Hindi yan madadaya, promise. Hindi nila kayang dayain ang umaapaw na numero sa boto. Yan lang talagang masasabi ko. Kaya lalabas tayo at bumoto tayo. Okay? Eto guys, basahin nyo tong sinasabi ni PCO Undersecretary Claire Castro. Gampanan ninyo po ang inyong tungkulin bilang isang Pilipino. Bumoto kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag bumoto ng dahil sa bulong o dahil kaya'y nabayaran. Kundi iboto ninyo po ang mga taong nararapat. Yung maasahan natin, mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan at mga leader na makabayan. Diba? So, salamat PCO Undersecretary Claire Castro sa mga paalala. Tama ka po. Iboto po namin yung taong nararapat, yung maasahan, yung mga leader na hindi ibebenta ang bansa kahit sa anumang paraan mula sa aming puso at hindi dahil sa bulong-bulungan. Wala pong ibang nararapat na iboto ng diretso kundi ang PDP Laban. Yan lahat po ng sinasabi nyo nasa PDP Laban po. Kaya vote straight PDP Laban. Vote straight sa mga Duterte. Yun.